Isang mabilis at hindi inaasahang anino ang bumilahibo sa radar ng pinakamodernong hukbong pandagat sa mundo na humahamon sa itinuturing na hindi matitinag na depensa ng Estados Unidos sa gitna ng mainit na tubig ng Karagatang Arabo. Sa loob lamang ng ilang saglit, ang tahimik na pagbabantay ay nauwi sa isang tensyonadong desisyon na yumanig sa mga pasilyo ng kapangyarihan sa Washington at Tehran. Ang paglapit ng isang sasakyang panghimpapawid na walang piloto o drone ng Iran sa USS Abraham Lincoln ay hindi lamang isang simpleng pagsubok sa hangganan. Ito ay isang direktang pagpunit sa kasiguruhan ng isang superpower. Sa paglipad ng makabagong F-35 Lightning II upang harapin ang banta, ang kalangitan ng gitnang silangan ay naging saksi sa isang kaganapang higit pa sa pisikal na engkwentro. Ito ay ang hudyat ng pagguho ng lumang kaayusan at ang pagsisimula ng isang mas mapanganib na yugto ng komprontasyon. Ang insidenteng ito ay nagsilbing isang marahas na paggising para sa Pentagon at sa buong estratehikong komunidad ng kanluran. Ang USS Abraham Lincoln na simbolo ng kapangyarihang militar ng Amerika at protektado ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng teknolohiya ay napilitang gumamit ng dahas laban sa isang murang teknolohiya na gawa ng Iran. Nang makita ng mga radar ang paparating na Shahed drone, mabilis na napagtanto ng command center na hindi ito isang karaniwang pagmamatyag lamang. Ang direksyon at bilis ng drone ay nagpapahiwatig ng isang banta na maaaring magdulot ng pinsala sa barko o sa mga tauhan nito. Ang protocol ng emerhensiya ay agad na pinagana at ang F-35, ang pinakamahal at pinakaabanteng fighter jet sa kasaysayan, ay inilunsad upang neutralisahin ang target. Ang pagpapakawala ng misil mula sa F-35 upang wasakin ang drone ng Iran ay isang tagumpay sa aspetong taktikal sapagkat napigilan nito ang anumang pisikal na pinsala sa Carrier Strike Group. Subalit sa larangan ng estratehiya, ito ay nagbukas ng isang malalim na sugat sa imahe ng Estados Unidos. Ipinakita ng pangyayaring ito ang isang nakababahalang katotohanan sa modernong digmaan. Ang kakayahan ng isang mas maliit na bansa na puwersahin ng isang superpower na gumamit ng mamahaling rekurso para lamang sa depensa. Ang bawat paglipad ng F-35 at bawat misil na pinapakawalan nito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar samantalang ang drone ng Iran ay barya lamang kung ihahambing ang presyo. Ito ang tinatawag na digmaang asimetriko, kung saan ang layunin ay hindi laging ang pagwawagi sa labanan kundi ang pagpapadugo sa ekonomiya at pasensya ng kalaban. Ang mga alon ng pangambang dulot ng insidenteng ito ay mabilis na kumalat sa buong rehiyon. Para sa mga kaalyado ng Iran, ang kakayahang makalapit sa USS Abraham Lincoln bago ito mapabagsak ay isang patunay na ang karagatan ay hindi na eksklusibong pag-aari ng Amerika. Naging malinaw na ang Tehran ay handang sumubok sa tinatawag na mga pulang linya o red lines kahit sa mga lugar na mahigpit na binabantayan ng hukbong pandagat ng Estados Unidos. Ang mensahe ay simple ngunit nakakapangilabot. Kaya nilang abutin ang mga simbolo ng kapangyarihan ng Amerika at handa silang gawin ito anumang oras. Ito ay naglagay sa Washington sa isang reaktibong posisyon kung saan kailangan nilang maging handa sa bawat segundo na nagpapataas ng pagod at stress sa kanilang mga puwersa. Sa kabilang banda, ang reaksyon ng Iran sa pagkakabagsak ng kanilang drone ay hindi pag-atras kundi isang agresibong pag-angkin ng tagumpay sa larangan ng impormasyon. Sa halip na itago ang pagkawala ng kagamitan, ginamit ito ng Tehran bilang propaganda upang ipakita ang kanilang tapang at kakayahan. Ang naratibo na kanilang binuo ay umiikot sa ideya ng soberanya at paglaban sa dayuhang interbensyon. Sa mata ng kanilang mga taga-suporta sa loob at labas ng bansa, ang insidente ay hindi isang pagkatalo kundi isang demonstrasyon ng lakas ng loob. Ang estratehiyang ito ay naglalayong palakasin ang moral ng kanilang hukbo habang unti-unting tinutibag ang psikolohikal na dominasyon ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang bawat engkwentro ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na kampanya upang ipakita na ang panahon ng walang habas na pangingibabaw ng kanluran ay unti-unti nang nagwawakas. Habang ang usok mula sa napabagsak na drone ay hindi pa tuluyang napapawi, isang panibagong kidlat ang gumuhit sa diplomatikong kalangitan. Ang tensyon sa karagatan ay sinabayan ng isang mas seryosong banta sa larangan ng nukleyar. Ang Iran ay naglunsad ng isang panibagong hakbang na yumanig sa pundasyon ng mga negosasyon, ang pagpapayaman ng uranium sa antas na 60%.
Ito ay isang kritikal na antas na napakalapit na sa tinatawag na weapons grade o ang kalidad na kinakailangan upang makabuo ng sandatang nuklear. Ang anunsyong ito ay hindi lamang teknikal na datos. Ito ay isang diplomatikong bomba na inihulog sa gitna ng hapagkainan ng geopolitika. Ang desisyon ng Tehran na itaas ang antas ng pagpapayaman ng uranium ay isang kalkuladong sugal upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa negosasyon. Sa pamamagitan ng paghawak sa alas na ito, pinipilit ng Iran ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito sa Europa na seryosohin ang kanilang mga kondisyon. Ang pahayag ng mga opisyal ng Iran na maaari lamang nilang ibaba ang antas ng produksyon pabalik sa 20% kung magkakaroon ng isang patas na kasunduan ay nagpapakita ng kanilang layunin. Hindi ito simpleng pagsuway, ito ay isang taktika ng pamumuwersa o coercion. Ang mensahe ay malinaw. Kung walang kasunduan na pabor sa seguridad at ekonomiya ng Iran, ang mundo ay mapipilitang harapin ang isang Iran na may kakayahang nukleyar. Ang epekto ng hakbang na ito ay naramdaman agad sa pandaigdigang pamilihan at sa mga kabisera ng mga makapangyarihang bansa. Ang takot sa isang nukleyar na Iran ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng bomba, kundi sa potensyal na pag-uumpisa ng isang karera sa armas o arms race sa buong gitnang silangan. Ang mga karibal na bansa tulad ng Saudi Arabia ay maaaring mapilitan ding maghanap ng sarili nilang proteksyon na magtutulak sa rehiyon sa isang mas delikadong sitwasyon. Ang Estados Unidos na nakatuon sa pagpigil sa paglaganap ng armas nukleyar ay nahaharap ngayon sa isang dilema. Ituloy ba ang matigas na presyur na maaring magtulak sa Iran na tuluyan ng tumawid sa hangganan o makipagkasundo sa isang posisyon na tila mahina? Sa gitna ng lahat ng ito, isang mas malalim at estratehikong pagbabago ang naganap sa loob ng militar ng Iran na lalong nagpalala sa sitwasyon. Ang Tammuutriyong o Chief of Staff ng hukbong sandatahan ng Iran na si Major General Muhammad Bagheri kasama ang iba pang matataas na opisyal tulad ni Abdul Rahim Mausavi ay naghayag ng isang makasaysayang pagbabago sa kanilang doktrina ng depensa. Mula sa nakasanayang postura na nakatuon sa pagtatanggol at reaksyon, opisyal na inihayag ng Tehran ang paglipat sa isang postura ng aktibong pag-atake at opensiba. Ito ay isang radikal na paglihis sa kanilang dating estratehiya at nagpapahiwatig na hindi na sila maghihintay na tamaan bago gumanti. Ang bagong doktrinang ito ay nakaugat sa konsepto ng preemptive strike o ang pag-unahan sa kalaban kung sa tingin nila ay may napipintong banta. Ito ay nagtatanggal sa buffer zone o espasyo para sa diplomasya sa mga panahon ng krisis. Kung noon ay may panahon pa ang mga bansa upang magpalamig ng ulo bago sumiklab ang digmaan, sa ilalim ng bagong patakaran ang bawat maling galaw ay maaaring ituring na hudyat ng pagsalakay. Ang pahayag ni Mousavi na ang mga susunod na operasyon ay ibabatay sa bilis, katatagan at pagiging hindi mahulaan ay naglalagay sa mga puwersang Amerikano sa rehiyon sa isang permanenteng estado ng panganib. Ang implikasyon ng pagbabagong ito ay lalong nagiging masalimuot dahil sa pagdawit ng Iran sa Israel sa equation ng kanilang seguridad. Isang mataas na tagapayo ng kataas-taasang pinuno ng Iran ang nagbigay ng babala na ang anumang pag-atake ng Estados Unidos ay magreresulta sa direktang pagpapalawak ng digmaan patungo sa Tel Aviv. Sa pananaw ng Tehran, ang Washington at Tel Aviv ay iisang nilalang pagdating sa usapin ng seguridad. Hindi na nila pinaghihiwalay ang dalawa. Kung ang Amerika ay magpapaputok, ang Israel ang magbabayad. Ang lohikang ito ay lumilikha ng isang senaryo kung saan ang isang lokal na insidente sa Golpo ng Persya ay may potensyal na maging isang malawakang digmaang rehiyonal na sasaklaw sa Lebanon, Syria at Gaza. Ang ganitong uri ng retorika at pagbabago sa doktrina ay naglalagay sa Israel sa isang napakahirap na posisyon. Bilang isang bansa na palaging nasa ilalim ng banta, ang deklarasyon ng Iran ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng kahandaan. Ang mga sistema ng depensa tulad ng Iron Dome at Arrow ay kailangang nasa pinakamataas na alerto at ang mga kalkulasyon ng paniktik ay kailangang maging perpekto. Ang anumang pagkakamali sa pagbasa sa intensyon ng Iran ay maaaring maging mitya ng isang sakuna. Ang rehiyon ay nagiging isang malaking pulbura kung saan ang bawat panig ay may hawak na posporo at ang hangin ay puno ng singaw ng gasolina.
Sa kabila ng ingay ng mga banta at pagpapakita ng puwersa, may isang tahimik ngunit mahalagang aspeto ang nagaganap sa likod ng tabing, ang diplomasya ng anino. Habang nagpapalitan ng maaanghang na salita ang mga lider sa publiko, ang mga pintuan para sa negosasyon ay nananatiling bahagyang nakabukas. Ang pagkakaroon ng mga lihim na usapan o back-channel talks ay nagpapakita na sa kabila ng lahat, parehong ayaw ng Washington at Tehran na sumiklab ang isang digmaang walang kontrol. Ito ay isang klasikong halimbawa ng realpolitik, kung saan ang pakikipag-usap at pakikipagbuno ay sabay na nangyayari. Ang dualidad na ito, ang pagsasabay ng presyur militar at diplomatikong pahiwatig, ay ang pinakamapanganib na yugto ng anumang krisis. Ito ay parang paglalakad sa isang lubid na nakabitin sa pagitan ng dalawang nagtataasang gusali habang bumabagyo. Ang Iran ay gumagamit ng kanilang programang nuklear at mga drone bilang pang-ungkat sa negosasyon, habang ang Estados Unidos naman ay gumagamit ng kanilang mga carrier strike group at mga parusa upang puwersahin ang Iran na sumunod. Ang bawat panig ay nagnanais na pumasok sa silid ng negosasyon na hawak ang pinakamalakas na baraha, ngunit ang proseso ng pagkuha ng mga barahang ito ay siya ring nagpapataas ng tsansa na gumuho ang buong lamesa. Ang panganib ng miskalkulasyon ay napakataas. Sa isang kapaligiran kung saan ang mga radar ay nakatutok, ang mga daliri ay nasa gatilyo at ang tiwala ay wala, ang isang simpleng teknikal na pagkakamali o maling interpretasyon ng isang utos ay maaaring maging sanhi ng hindi mapipigilang digmaan. Ang Golpo ng Persia at ang mga nakapaligid na tubig ay naging isa sa mga pinakamasikip at pinakamapanganib na lugar sa mundo. Ang bawat barkong naglalayag at bawat eroplanong lumilipad ay bahagi ng isang masalimuot na sayaw ng kamatayan, kung saan ang isang maling hakbang ay nangangahulugan ng katapusan. Ang mga kaganapang ito ay nagsisilbing paalala sa buong mundo, lalo na sa mga bansang tulad ng Pilipinas na may sariling mga hamon sa seguridad sa karagatan, na ang kapayapaan ay isang napakarupok na bagay. Ang pagbabago sa estratehiya ng Iran mula sa depensa patungo sa opensa, ang paggamit ng asimetrikong teknolohiya laban sa superior na lakas, at ang paglalaro sa bingit ng nuklear na digmaan ay mga aral na dapat suriin ng mabuti. Ipinapakita nito na sa modernong panahon, ang lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa dami ng barko o eroplano, kundi sa tibay ng loob at talas ng estratehiya upang harapin ang mas malalaking kapangyarihan. Habang ang tensyon sa gitnang silangan ay patuloy na bumabaga, ang epekto nito ay hindi nananatili sa disyerto at karagatan ng rehiyon. Ang bawat pagtaas ng presyo ng langis, bawat banta sa mga ruta ng kalakalan, at bawat yanig sa geopolitika ay may direktang epekto sa ekonomiya ng mundo at sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa malalayong lugar. Sa ikalawang bahagi ng ating ulat, tatalakayin natin kung paano ang mga ganitong uri ng tunggalian ay lumilikha ng mga alon na sumisira sa industriya ng ibang mga bansa, partikular na ang krisis na nagaganap ngayon sa Europa, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng pandaigdigang seguridad. Habang ang gitnang silangan ay nag-aalab sa banta ng direktang konfrontasyong militar, sa kabilang panig ng globo isang tahimik ngunit mas mapaminsalang uri ng digmaan ang kasalukuyang lumalamon sa puso ng Europa. Kung ang ingay ng mga F-35 at mga drone sa karagatang Arabo ay kumakatawan sa mainit na digmaan, ang nangyayari sa bansang Poland ay ang malamig at malupit na realidad ng digmaang pang-ekonomiya. Walang naririnig na pagsabog, walang usok ng pulbura, ngunit ang pinsala ay estratehiko at pangmatagalan. Ang mga ilaw sa mga pagawaan ay unti-unting namamatay, hudyat ng isang krisis na hindi lamang pansamantala kundi isang sistematikong pagbuwag sa kakayahan ng isang bansa na tumayo sa sarili nitong mga paa. Ang Poland, na dating tinitingala bilang sentro ng pagmamanupaktura sa silangang Europa, ay nahaharap ngayon sa tinatawag na deindustrialization o ang unti-unting pagkawala ng base ng industriya. Ang krisis na ito ay nakaugat sa isang desisyong tila makabayan sa papel ngunit naging lason sa realidad, ang radikal na pagputol sa murang supply ng enerhiya mula sa Rusya. Ang industriya ng kemikal at metalurhiya, na siyang dalawang haligi ng ekonomiya ng Poland, ay sapilitang nagbabawas ng operasyon o tuluyang nagsasara dahil ang halaga ng pagpapatakbo ay lumampas na sa antas na kayang batahin ng anumang negosyo.
Ang presyo ng natural gas na siyang dugo ng mga industriyang ito ay sumipa sa mga antas na hindi pa nararanasan sa kasaysayan. Hindi ito simpleng pagtaas ng presyo dulot ng inflation. Ito ay isang pagbabago sa estruktura ng merkado na ginawang imposible ang pagkakaroon ng kita. Sa mga bayang industriyal ng Poland kung saan ang isang pabrika ay kadalasang bumubuhay sa buong komunidad, ang epekto ay agaran at malalim. Ang mga manggagawa ay pinapauwi, ang mga shift ay binabawasan at ang sahod ay pinuputol. Subalit ang mas malaking panganib ay hindi ang pansamantalang kawalan ng trabaho, kundi ang permanenteng pagkawalan ng kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Ang datos ay nagpapakita ng isang nakababahalang katotohanan. Ang gastos sa enerhiya para sa mga industriya ay tumaas ng 4 na beses kumpara sa simula ng taong 22. Sa ganitong sitwasyon, ang bawat tonelo ng pataba o bakal na ginagawa ay nagdadala ng garantisadong pagkalugi. Ang lohika ng negosyo ay nabaligtad. Mas nagiging matipid ang hindi paggawa ng produkto kaysa sa pagpapatakbo ng makina. Ang sitwasyong ito ay isang direktang sampal sa ambisyon ng Poland na maging kapangyarihang industrial. Ang sektor ng kemikal na nag-aambag ng malaking porsyento sa kabuuang export ng bansa ay partikular na tinamaan. Ang mga produktong tulad ng abono, plastik at gamot, mga bagay na kritikal hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa seguridad sa pagkain at kalusugan ay nagiging sobrang mahal gawin sa loob ng bansa. Ang resulta ay ang pag-asa sa importasyon. Ang bansang dating nagluluwas ng mga produktong ito ay nagiging mamimili na lamang at kadalasan ang mga binibili nilang produkto ay nagmumula sa mga bansang may access pa rin sa murang enerhiya. Ito ay isang siklo ng paghina na mahirap pigilan kapag nagsimula na. Ang industriya ng asero at bakal ay dumaranas din ng parehong kapalaran. Ang pinakamalaking gilingan ng asero sa bansa ay tumatakbo na lamang sa halos 30% ng kapasidad nito. Ang mga hurno na dapat ay nagbabaga 24 na oras ay pinapalamig at ang mga proyektong pang-imprastruktura na umaasa sa lokal na bakal ay nabibitin. Ang ganitong uri ng pagbagsak ay hindi madaling bawiin. Kapag ang isang hurno ay pinatay at ang mga dalubhasang manggagawa ay lumipat ng ibang trabaho o ng ibang bansa, ang muling pagbuhay sa industriya ay aabuti ng ilang taon at gugugol ng bilyon-bilyong puhunan. Ang Poland ay kasalukuyang sinusunog ang kanilang kapital na pang-industriya upang itaguyod ang isang polisiyang politikal. Dito pumapasok ang mapait na aral tungkol sa seguridad sa enerhiya. Ang Poland, sa kanilang pagnanais na maging malaya mula sa impluwensya ng Moscow, ay tumaya sa liquefied natural gas o LNG mula sa Estados Unidos at Norway. Ang naratibo ay kalayaan at seguridad. Subalit ang realidad sa merkado ay ibang-iba. Ang LNG ay likas na mas mahal kaysa sa gas na dumadaloy sa mga tubo dahil sa proseso ng pagpapalamig, pagbibiyahe sa barko at muling pagbabalik nito sa anyong gas. Bukod dito, ang infrastruktura ng Poland para sa LNG ay hindi sapat upang punan ang lahat ng pangangailangan ng kanilang malawak na industriya. Ang resulta ay isang kakulangan sa supply at presyong dikta ng pabago-bagong spot market sa halip na mga matatag na pangmatagalang kontrata. Ang konsepto ng energy independence na ipinagmalaki ng Warsaw ay naging isang bitag. Sa halip na maging malaya, napalitan lamang ang kanilang pinagkukunan ng enerhiya mula sa isang kapitbahay na nagbebenta ng mura ngunit may politikal na bagahe, patungo sa mga kaalyadong nagbebenta ng mahal at may limitadong supply. Ang kalayaan sa papel ay naging pagkaalipin sa mataas na presyo sa realidad. Ang mga kumpanya ay hindi kayang magplano ng pangmatagalan dahil hindi nila alam kung magkano ang magiging presyo ng enerhiya sa susunod na buwan. Sa mundo ng negosyo, ang kawalan ng katiyakan ay kasing lala ng pagkalugi. Habang ang Europa ay nagdurusa sa sarili nilang mga parusa, ang Rusya naman ay nagsagawa ng isang matagumpay na estratehikong pagpihit o pivot patungo sa Asya. Sa halip na lumuhod dahil sa pagkawala ng merkado sa Europa, mabilis na inilipat ng Moscow ang kanilang mga tubo at tanker patungo sa mga higanteng ekonomiya tulad ng China at India. Ang mga bansang ito, na uhaw sa enerhiya upang panatilihin ang kanilang sariling paglago, ay malugod na tinanggap ang supply ng Rusya sa pamamagitan ng mga pangmatagalang kontrata.
Ito ay nagbigay sa Rusya ng matatag na kita at nagpatunay na ang enerhiya ay isang kalakal na laging may bibili basta tama ang presyo. Ang kaibahan ay napakalaki at masakit para sa mga taga-Europa. Ang industriya ng Rusya at Asya ay may akses sa matatag at murang enerhiya, habang ang industriya ng Europa ay naghihingalo dahil sa mahal na alternatibo. Sa huli, ang parusang pang-ekonomiya na inilunsad upang pilayin ang Moscow ay bumalik at tumama sa mukha ng mga naglunsad nito. Ang kakayahang makipagkumpetensya ng mga produktong Europeo sa pandaigdigang merkado ay nasisira. Bakit bibili ang mundo ng kemikal o bakal mula sa Poland kung maaari naman itong bilhin ng mas mura mula sa Asya na gumagamit ng enerhiyang galing din naman sa Rusya? Ang sitwasyon sa Poland ay isang mikrokosmo ng mas malawak na suliranin ng kanluran. Ipinapakita nito ang panganib ng paghihiwalay ng ideolohiya mula sa realidad ng ekonomiya. Ang mga desisyong ginawa sa mga bulwagan ng gobyerno na pinalakpakan dahil sa tapang ay nagreresulta ngayon sa pagsasara ng mga pabrika at pagkawala ng kabuhayan. Ang seguridad ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa pagkakaroon ng mga tangke at eroplano. Ito ay nakaugat din sa kakayahang magpatakbo ng ekonomiya nang hindi umaasa sa mga solusyong hindi praktikal. Kapag ang base industriyal ng isang bansa ay gumuho, ang kakayahan nitong suportahan ang sariling militar at lipunan ay guguho rin. Para sa mga bansang nagmamasid tulad ng Pilipinas, ang mga pangyayaring ito sa gitnang silangan at Europa ay nagbibigay ng isang malinaw na larawan ng bagong kaayusan ng mundo. Ang panahon ng solong superpower ay tapos na. Tayo ay nasa isang panahon ng matinding kompetisyon kung saan ang bawat bansa ay ginagamit ang lahat ng kanilang sandata mula sa mga drone at misil hanggang sa mga tubo ng gas at mga parusa sa bangko. Ang mga maliliit at katamtamang bansa ay naiipit sa gitna ng nag-uumpugang bato at ang kaligtasan ay nakasalalay sa matalinong pagbabalanse at hindi sa bulag na pagsunod. Ang leksyon mula sa Iran ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling kakayahan sa pagtatanggol at ang lakas ng loob na magtakda ng sariling mga patakaran. Ang leksyon naman mula sa Poland ay ang kahalagahan ng pagiging realistiko sa ekonomiya at ang panganib ng sobrang pagpapadala sa emosyonal na politika kapalit ng pambansang interes. Ang enerhiya ay seguridad. Ang industriya ay seguridad. Kapag pinabayaan mo ang mga ito sa ngalan ng isang simbolikong tagumpay, ang kapalit ay isang tunay at masakit na pagkatalo. Sa pagtatapos, ang mundo ay nakatayo sa isang mapanganib na sangangdaan. Sa karagatan, ang mga barkong pandigma ay nagkakasukatan. Sa mga pabrika, ang mga ilaw ay namamatay. Ang koneksyon ng dalawang ito ay hindi maaaring ipagsawalang bahala. Ang pressure sa militar ay lumilikha ng pressure sa ekonomiya at ang pagbagsak ng ekonomiya ay maaaring magtulak sa mga bansa patungo sa mas desperadong aksyong militar. Ang hinaharap ay hindi para sa mga bansang may pinakamalakas na sigaw, kundi para sa mga bansang may pinakamalamig na ulo at pinakamatibay na pundasyon sa lupa, sa dagat at sa kanilang mga balanse sa bangko. Ang bagong digmaan ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang mananalo sa labanan, kundi kung sino ang matitirang nakatayo pagkatapos humupa ang alikabok at bumagsak ang ekonomiya.